sudden change of roles. Right now, heading to this week, a very aggressive and a very confident move. But let's see kung ano nga ba yung magiging outcome dito. Kasi there's two ways for Daneza to be positively working sa side ng FLPH. One thing, pwede na i-force ang battlefield command pag si Carl at si Miggy magkasama. In that way, pwedeng magapan yung isang lane, which is yung clash lane, favors early game. Pero feeling ko, Kuya OSX, magdedepende pa rin sa Clash Lane. Usually, parang halos lahat ngayon nagdedepende sa Clash Lane, no? Ang daming ambag mga Clash Lane ngayon. Tapos naka-execute kasi si Kuya mo Zekis. Alam mo, kill na kill nga siya eh. Zekils ka. Gusto niya nga Zekis. Kailangan niya Zekils. Ang gusto niya tawag sa kanya eh. Kailangan niya ma-manifest ang kanyang inner Zekiller for this game. But yan po, interesting dito for Flint. Clippers. Kasi di ba, binagkit ng panel din natin na kanina that for Flint, isa siya sa may mga pinakamataas pagdating sa kill participation and even na damage. So maganda, nakikita natin ngayon na siya ang nasa jungle role for Team Flash Philippines. So mag-iiba talaga yung dynamics. Not sure kung prepared ang Boom Esports though sa gantong change. Parang para sa akin, 1 week na change. Medyo hard struggle Pero siguro nga, nagka-open forum nga siguro. Tapos sa adjustment na to. Kasi na natin baguhin eh. Oo, parang kumbaga sa volleyball, imbis na ikaw yung libero, Naging setter ka. Naging setter Oo, ka. minsan, volleyball. Nagpa-volleyball. Nanonood ako ng volleyball. Volleyball. Sige Uy, na nga. GGWP pala sa natin, sa team... Sa volleyballers. Oo. Alas. Level 2 pa lang kaka-level 3 pa lang ni Draw. Kailangan di mo na mag-engage. One thing to point out for the Liubang, hindi naka-execute, hindi din Ako gumagamit siya ako ng presence fight because of our team fighting style. Pero flash yung kinuha at teka lang, may knock-up. Oy, pasok ka yan. Nilagdaan na naman. This time si Flint. Nagamit na lang ang kanyang ultimate para doon yung lifesteal. Pero sobrang kabisado ni Kyle. Double kill para kay Cutie Patuti Jungler. 1K. Ang kalamangan ng Boom sabay. TP sa mid lane. Oo, ang bilis ng nagiging rotation dito for Boom. And I think for Team Flash Philippines, hindi sila prepared na biglang dadating. So parang nilagdaan nga, tama, nilagdaan yung sinabi mo na isulat sa may taas na dadaanan lahat ng mga players ng Team Flash. Yeah, one thing to note, since dinadaanan nila ng players all across the map, ang pinaka-special talaga pag yung Jaja present in your lineup, may extra EXP yan at may gold. So in a way, mas na-amplify yung kanilang early game scaling kung ganito yung nangyayari. Yes. Tsaka double patong pala tong Boom Esports. Grabe pumatong tong si Daddy tsaka yung Liubang. Liubang. Ilang percent na basta. Ang tindi niyan, lahat yan kakapit kay Kuya Carl. Hindi lang kay Carl, pati kay Kat Tatsuri. So ang daming options para sumugod. At mukhang makikita natin dito yung signature Gera type ng Boom. Oo, tuloy-tuloy nangyayari. Tsaka grabe yung binibigay na vision dito from Draw. Pero ready naman at aware ang Team Flash Philippines on that. Nice escape para kay Draw. Alam niya na kailangan maging maingat sa early game at para ma-maintain yung kanilang kalamangan para dito sa ating laban. One thing that I noticed din for Draw, parang pinapabayaan ang kanilang mid lane in terms of the EXP dahil mataas talaga mag-clear ang isang Yixing paired up with Fierce. Yan ang clash lane nga ngayon na pwede natin tingnan. Carl, lumagda na naman si Carl dito. Grabe! Nagkakapok lang. Tingnan natin, pero yung pabibimip ni Draw nandun. Subok yun eh. Actually, subok yun. Nice poke. Kung namula yun, isusugod pa sana yun ng Boom. But unfortunately, kulang. Pero sumugod na ko ka! Papapanan yung Zoro na lang si Fierce. But Boom Esports getting a lot doon sa situation. Space and threat ang nakuha nila doon. Medyo merong attempt na nakita ko doon kay Boom Esports na force kaagad, ginamit nila kaagad ng battlefield command habang dinanakap nila ang tropa dito sa mid lane na si Flint. Going back to that situation, pwedeng humabal FLPH but with that kind of state na ginawa ng Boom Esports, they either anticipated or nag-overtake lang sila for a minute maybe para masustain lang talaga yung damage na pwede kunin. Teka lang, may naipit! Oh my G, wala ng Azure buff. Oy, nagdiretso yata Nesa ult coming in. Napalaban na lang, okay. Leader stance, nilabas na ngayon. Paano na lang, flaming pal para kay Consi dito. Finally, may onti damage first side ng flash. Pero mapupuruan si Zekis. As Scarlet Draw will fall down. Pero wala din si Flint at si Zekis. So 3-4-3. I do feel na Boom pa rin na nagwagi doon dahil nakuha nila yung Azure buff. Oo, tsaka na dito for Boom, nakatras din agad and some of the players ay sumakto din yung kanilang posisyon. So Team Flash Philippines, nakikita naman natin dito yung potential nung kanilang hero composition. So mamaya pa nag-layer mga skills nila. Tama ba? OSX, ganun ang mangyayari for them. Speaking of the skill, very aggressive form na ginawa doon ni Conce. Very calculated use of the flaming palms ang kumonect talaga sa isang membro na kinailangan mag-bounce off ng Boom Esports para hindi na mag-commit sa team fight. Pero with this kind of aggressive na nakita natin for this Yin or kay Long,
magkakaroon ng possible mid-game comeback ngayon ang lineup ng FLPH. Pwede ituloy-tuloy. High chance. Yes. I agree kasi still along is a poke type hero, Eternity Blade kagad dito. Pwede pa to mag extra proc ng damage, ayan no. So dalawang sword na kagad galaw niya. So ako kasi fan pa rin ako ng Axe Torment Long eh. So Talaga? yun pa rin yung Flaming Palm damage. Nauso kasi yung right clicker Long eh. Dito kasi sa HOK may right clicker term. Di ko lang alam kung alam ni OSX kung nag-right click siya. Oh, hindi alam niya yata yan. Right click. Ito yung di ba ano, yung parang refresh, ganun, rename, ganun. Sige na nga. Oh, pag ni-right click mo pwede nga na, pwede na. Pag ni-right click mo nga Sige na kasi nga, pero possible. If you know, you know. Oh, As ay! golem, makuha na naman ngayon ang side of Boom. Pero may mapatay sila si Kotzi. Wala na ngayong marksman. This time, ang upunan ng Flash. Laban na lang daw. Pato passing. Pwede doon si Zekis. Gera na lang. Execute. Being used. Mawala si Carl. 5-3. Malinis yung nangyayari dito. I think for Team Flash Philippines, maganda din yung may pang-counter engage sila, yes. May crowd control, but for Boom kasi mabilis din yung pwede nilang possible na atras. Yeah, I think there's also a con to this lineup dahil nga merong, again, may Liu Bang and may Lam. Automatic may Batman and Robin sa laban at hindi siya mawawala ng ano dito, ng insta-kill kung FLPH gusto makuha ng isa. Balikan natin sa 3-play. Ang ginawa dito ng FLPH is probably wait when everything was completely exhausted out sa lineup ng Boom Esports. Ginamit ang Skyfall at the last minute kung saan alam na nila na ginamit na nila lahat ng toolkit ni Carl. So in that way, si Zekis or yung Neza, mas nagiging ano siya, wait for the proper time to use it. Imbes na nagiging aggressive. Maganda natin siyang tawagin na yung hero dito ni Zekis ay pangpulso. Pampulso. Oh, kasi pag nararamdaman niya na okay, pwede nang set up ng play, bigla siyang dume-diretso, papasok siya, Pasok. sweep, tapos diretso Skyfall. That's it para sa Team Flash Philippines. Ang akin do, pwede siya ma-outplay dito kapag siya lang mag-isa kasi tank type siya eh. So if ever they need the ultimate, kailangan may gumigera para malito. Kasi mukhang magsusok lang siya dito ng extra damage dahil doon sa build niya na tank type. Well, may extra damage naman na yung Neza. So, pero para sa akin, kaya siya ma-outplay ni Danny. Kapag nag-stand si Danny, Pag nabasa na rin kung kailan siya papasok. Kailan siya papasok. Oo nga, no, kasi pwede mong abangan eh. Yeah. Kung kailan na dadating dito yung Nesha. Pero so far, we're all agreeing na ang pinaka-X factor mo ngayon is yung hero ni Zekis ngayon for this game. Even din yung pwedeng masabihin na nating skill usage from Consi. But so far, 5 yung ating score. Medyo tahimik pa ngayon yung ating mapa. Yeah, to add to that, naka-blazing cape din si Zekis. So in a way, may Imperial ngayon ng FLPH. No wonder last siya pumapasok dahil dun yun yung way na manenegate yung HP regeneration or yung lifesteal na meron na pwede ibigay na isang judge in terms of the sustain sa team fight. So, binabantayan nila lang maayos. And I think yung pinaka-frontline nila na pwede makakuha ng information is kung paano kinukulong ni Bridget at ni Fierce. Alam mo, parang ano ngayon parang nag-aantay ng isang malaking team fight lang yung dalawang teams. Pag mga ganito yung sabihin na nating galawan at rotation ng mga teams, alam mo na nag-iipon lang muna ng items, tapos magugulat ka na lang. Pagandahan ng set eh. tingin ko daw ang mas naghihintay itong Aray! FL, Naku, PH. na-force. Infinite Vastness coming in. Okay, batong passing nila basta. Mournful Sorrow. Walang tatamaan ngayon ang Flash as they will back off. Pero they're reacting sa mga initiation ng Boom. Naghihintay sila dito ng red buff. Pero matagal pa yan. Then again, Boom ang nagdidikta kung skela ng gera eh. Ngayon na ganito, OSX ang nangyayari for Team Flash Philippines. Diba, nagre-react sila, tapos medyo napupugak gaming sila dito na Boom. Ano ang kailangan gawin ng Team Flash? Well, mainly, kailangan din silang mag-react or pwede lang ipa-react dito yung Liu Bang. The battlefield command can go both I-bait? ways. I-bait? Yeah. Ang isa sa bagay na pwede kasi ibigay ng Boom Esports is instant reinforcement gamit ang battlefield command. At the same time, kung magamit at ma-force nila yun, pwede silang makuha ng insta 2 kills with the enough damage. Sabi mo kanina, di ba, nag-aabang sila ng mga items? So if that case na maabutan nila at maybe 15 minutes may item na itong 15 minutes? Yeah, or si Bridget or even si Consi, automatic pwede lang i-force yun yung battlefield command kay Boom Esports. So, In a ano way, muna, kapit sa dalawin ka cellphone agad. kapit hanggang mag 15 minutes. Kapit sa techno. Kapit sa techno dito. Pagalingan mag-techno in the late game. Kasi naman, S-tier pa rin yung Ogran. Para sa akin, Yishing S-tier pa rin. Di naluluma In their eh. lineup. Di naluluma. Kahit yung long, pag nag-late game, yung Flaming Palm pa rin
true damage kahit sinong pwede machambahan ng 1-hit yung Mai Shiranui kapag full mage yung Mai Shiranui. So, still yung Boom, kailangan nila respetuhin yung scaling nitong lineup ng Flash, which is, I do get, pag umabot tayo ng ultra late game, may chance ang makakambak. Oh, tingnan natin pero nakikita natin for the side of Team Flash Philippines. Magtry sila kumuha ng objective dito, pero nakapwesto yung mga players ng Boom. May counter yata na gagawin. Si Drone magiging target nila. Full blast sa kanya! Kakasabi lang natin, Flaming Pond sa may Skyfall. Yun na nga yung damage shot na hinihintay ng side ng Flash sa Sash. Pero tingnan natin na yung mga yung mga signature movements ni Mr. Carl! Double kill together with Miggy naman yun! Grabe na si Cutie Jungler ng Boom Esports. Makakasira pa sila ng Torrent sa may middle lane. So sa isang bigla, ganun na lang lumaki ang kalamangan ng Boom. Apat na nawala doon from FLPH. Hinintay lang talaga nito ng The World is My Board. Outplay and outlast ang ginawa dito ng Boom Esports kung saan doon nga nila nagamit ang Battlefield Command. Now, may open kayo na isang objective pwede nilang kunin. And in that case, kinailangan din talagang mag-back away din ng FLPH kasi pwede nilang makuha doon si Consi eh. Oo. Akala ko, lamang na yung FL doon kasi napitas na nila yung isa si Draw. Nag-focus fire sila kay Drew no? Focus fire kay Draw At saka good news yun kapag napipitas mo yung yung tank, yung binibigyan mo yung tank. Kasi usually, di mo binibigyan yun eh. Yeah, balik natin sa replay. Ang naging call nila dito, no, nakasilip kasi yung U1, no, nakasilip si Fierce. Ang ganda kasi na pag-usage doon ng vision check nila. Pero at the same time, hindi nag-react agad yung Boom Esports. In a way, yung death from below, pati yung Battlefield Command, nasa tamang timing na hindi talaga mamamatay yung LAM na to. At saka, wala silang pang-hold din kay Lam. Biglang nga pumutok yung damage ni Carl. Parang dinaanin niya lahat ng mga players. Biglang kasi nagulat na lang sila. Ay, nakuha na sila. Yeah. Hirap niya na. Ang hirap tapatan niyan lam na yan kapag ganyan ka-fed talaga. Minsan nakala mo mapapatay mo pero ma-outplay ka pa pala. Malamang nararanasan mo yan sa mga ranked games mo. Tama. Yung biglang, ay, bulado yung lam. Ay, na-outplay ako. Anyari sa Pinas. Oo, masakit siya bigla. Tama, tama. Naramdaman ko din yun eh. Yung kinakatakot ako pag nag-snowball isang LAM early game. Tuloy-tuloy lang yung mga pangyayari. So far, malinis ngayon for Boom yung pagkuha nila ng objective ngayon. So possible makasira din sila ng mga tore pa against Team Flash Philippines. Although for FLPH dito, as much as possible, yung kanilang skill usage ay kailangan sumakto. Yun yung ngayon medyo skill dependent yung hero composition ng Team Flash. Skill at saka position dependent. Ito add to that, no? Wala kasing pwedeng tumagal sa frontline ng Boom Esports. Pwede kasing makakuha ka agad si Draw for the passive, the Jaja, and as well as yung mga aso ni Chano. It's something that you can do for frontline peel. Kaya ang ginagawa nila ngayon, they're at the mercy of the World is My Board ni Bridget para makakuha ng isang zone out. Pero with that, kailangan nilang i-complete follow-up at kung mawala yung moment na nagamit ng ultimate ng isang Yixing, that's where they lose the chance. Tignan mo, in and out na lang. Tatsuri pumasok dito, mga bibigyan. Napamali siya doon ng bounce. Napamali ng dash si Tatsuri. That was a crucial pick-off though. Crucial defense para side ng Flash. Disiplina pa rin yung Boom. Naalala ko yung sinabi ni Manjin kanina, 15 minutes. Probably yan yung tinatry stretch ngayon ng Team Flash Philippines. Ikaw pala, sorry, ikaw nagsabi. Nandito po ako. Hindi, dalawa kasi kayong katabi Sige, ko okay lang. Ganyan Basta naman. sinabi natin dito. Oo, ganyan naman. Okay Pero lang. parang yun yung na-achieve ngayon ng Tama Team kasi. Flash. Alam Kasi mo, nakakadiretso na sila eh. May type kasi na magkapareho kami ng boses pag bagong gising. Okay lang, aswan lang. Aswan naman kasi. Okay lang, no? Oo. Aswan naman. Oo, sakto may hawak tayo. Oo. We are one. Kaya nga connection. Oo. Connection. Oo. Or kailangan kaso kumonect na yan. disconnected lagi yung isa dyan eh. Sino ba? Yung ewan ko. Hindi na lang magsasabi. Pero ngayon, connected yung mga teams natin. Try din ako. 15 minutes ha? Ano daw? Hindi ko marinig. 15 minutes ang call natin. Ultra late game, no? At saka yung mga ganyang moments, pag umabot kasi ng 15 minutes, parang biglang grabe na yung damage. Tapos makakakita ka na ng mga biglaang setup play. So yung inaabangan natin ngayon. But so far, for Boom Esports, lamang sila dito in terms of gold. Disiplina pinapairal nila. Tuloy-tuloy lang yung farming for them. Level 15 na si Carl. So, kompleto, Sergados, kagaya ng binanggit natin Si kanina. Carl parang hook na hook eh. Oo, parang kung pwede Oo, niyang no? daanan or i-shade ng block yung buong mapa, gagawin niya eh. Kaya niya i-wave breaker yung pati mapa nila eh. Laban na eh. 48 to 41.
Ano na to, proper HOK na to kapag ganito, dito na pumapasok yung hintayin na lang natin yung Tyrant. Item na lang muna. Kung hihintay nila yung Tyrant, ang pinaka ano ko, ewan ko it's so hard to be also look forward or hope something na pwede mo makita sa isang toolkit na isang hero. But in a way, ang hinihintay ko dito mag-force out is si Zekis once more, yung Nezha. One of the Mag-ulti. best way talaga na makapag-force dito ang FLPH. Ginawa nila kanina na dulo si Tatsuri eh. Kaso hindi nag-react doon si Miggy. Hindi siya sumanip. Mukhang lilikod data si Nakard dito ha. Ang ganda ng position niya to flank pero makikita siya dito. Laban na lang daw! Eto na nga! Nakuha pa this time ng kill ang Boom Esports. Sila nag-set up. Sila din talaga makakuha. What a nice play doon sa likod. Mawala si Tatsuri doon but still yung positioning. Si Nesha? Inahabol. Zekis. Inahabol Zekis. Ayun na, hinabol na Colado, nila. okay, sa Bunot Gaming, patay ang kuya mo, Danny, with a kill! At yun na nga, double kill pa para kay kuya mo, Danny. And mukhang dito na magtutuloy-tuloy ang pagkuha ng Overlord ng side ng Boom. Kailangan na lang tayo yung minion wave din, pero pinipilit na ng No need side na. ng... hindi na daw Oo. kailangan ng minion, dalawang torre pa lang kukuhanin nila para dumiretso ng Overlord. So, for Team Flash ng Philippines dito, parang pipilitin nila dito as much as possible na pigilan na yung kanilang kalaban. But so far, things are looking good para sa Boom Esports. Yung nakita ko talaga sa lineup from FLPH. Once magamit talaga ulit. Again, I will point this out once more. Yung Skyfall or yung ultimate ng isang Neza, kailangan talaga ng isang malupit na follow-up. Pero kung hatiin kayo ng gano'n with the diversion play with Boom Esports, Agree. napakatalaga. Ay, naku! Then below! Sa mabilis para kay Carl dito together, of course, with the idea ni Mr. Draw. Sabay, may kasama pang support ni Miggy. Dalawang patong yan, pare. Alam mo naman, uso mga kontraktor, uso mga patungan. Yun na yun. Oh, dumiretso na si Miggy din. Ay sakto kinuhanan na rin ng kanyang dito, ng kanyang mga kakampi. Cut off Tinan guard ako mo. dun sa sinabi mo, Edgy. May splendor na si Liu Bang. In a way na kahit siya yung unang mapitas dito ng FLPH. Ay, naku po, invulnerability ang ginamit ng FLPH. Sisiraan na rin yung Torres sa top lane, Ay, Naku, hindi yung na high ground. mahihingayin dito yung Team Flash sa Philippines. Parang ito na yata yun dahil mabuhay pa rin si Consi in 6 seconds. Pero a lot of pressure coming in from Boom. Draw, kamunti ka na rin. Si Flint nakaabang kung sino pwedeng puntahan. Okay, sa Diretso. Skyfall. Laban na dito, laban na lang. When Tingnan the natin. sky falls. Ayun na nga, napakalupit naman noon, Chantel. Pero yun na nga, 45 seconds. Nako, nilagtaan, rampaga. Gutom na si Kuya Miggy. At hindi na rin mapipigilan si Order Taker. 18-7. Boom! Boom, 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 boom. Gets the game. Boom Esports with total 18 kills para sa ating game number 1. Ito na yung sinasabi niyo na